Sorry. Ito po, unang tanong ay manggagaling from Miss Hannah Mallorca Abinio of Inquirer.net. Nandito po ba si Miss Hannah? Miss Hannah, kung nandito ka, napapalibutan ka na. Ayan. Ayan po si Miss Hannah. So, ang tanong niya po ay para kay Sir Ruru. Yes, ito po ang tanong. If you travel 50 kilometers... Ano ba ito? Joke? What? Ay, English? Oh, English ka sa English ko naman, English. English eh. What have you learned about yourself while portraying Lolong's character and why? Hindi, wala and why. Thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe? Siguro pinaka natutunan ko dito, hindi lang sa pagiging isang aktor na gumaganap bilang si Lolong, kundi bilang isang tao. Ang pinaka natutunan ko, hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers para maging isa kang bayani. Kumbaga, as long as nakakatulong ka sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa maraming mga tao, bayani ka na. Yun I guess yung dadaling ko habang buhay sa paggawa nitong programa. Oh, okay ka ba doon, Hannah? Ay, joke lang, mahal ka inquirer. Ang next question ni Hannah ay para naman daw po kay Miss Rochelle. Diba? Kasi ikaw lang daw yung may sarili. Joke lang. Ayan. Ay! Eto, yun sa'yo Tagalog. Mababato ka na lang ako dito. Ba't di ba sinalang itong baklang? At naging trending ang inyong pagganap bilang Amalia sa Pulang Araw. Yes, palakpakan muna natin sa Miss Rochelle Dorn. Grabe. Diba? Ayan. Ngayon ba nape-pressure ba daw kayo na tapatan o higit na dito sa Lolong Season 2? Oo naman. Aaminin ko naman na pressure ako. Walang pressure sa akin Ako lang sa sarili ko yung nape-pressure. Kasi masyadong mabigat si Amalia sa Pulang Araw. And dito naman si Karina naman sa Season 2 ay ibang Karina from Season 1. So, nag-prepare ako para dito ng sobra-sobra. Pinalakas ko ang endurance, agility, demeanor, lahat inaral ko. And para hindi na makita ng mga audience si Amalia. Ana, okay ka ba doon? Okay ka doon, Ana? Diba? Ikaw, okay ka ba doon? Okay ako doon. Ako, takot ko lang. Laking sex bomb to. Ayan. So, totoo yan yung pressure talaga ni Miss Rochelle na nagluluto nga yan sa set. Ganong pressure na, di ba? Nakarating sa'yo! Yes, nakita ko. Sabi ko, ba't ba nasa kabilang unit ako? Hindi ako nakatikin yung niluluto. Kamalakas. Kaya magluluto din kami. Okay. Kompetensya. Ang ating next naman ay galing sa Pep from Rose Garcia. Andito ba si Miss Rose? Wala? O wag na lang yung tanong niya kasi wala naman siya, no? May sakit? Joke lang. Siyempre, taga-Pep yan. So parehas kay Ruru. Ay, parang parehas lang yung tanong. Okay lang to? Sa bagay, hindi ka mga problema to. Diba, queer? Ba't ba pinapakailaman yung sinend sa akin? Ano ang pressure sa'yo? Ay, hindi pala. Ngayong nagbabalik ang Lolong since naging successful ang part 1. Mas matindi ba ang pressure ngayon? At bibili ka ba ng pressure cooker? Hindi, wala yun. Hindi lang. Siguro yung pressure kasi, I guess, hindi naman yan mawawala in every projects na gagawin natin. At for me, yun yung gusto ko laging pakiramdam. Hindi pressure sa kung ano man, sa kompetisyon o sa kung ano man. Kumbaga pressure na makagawa ka ng isang programang tatatak sa puso ng sambayan ng Pilipino. Siguro yun yung lagi kong gustong pakiramdam dahil ayoko rin ng makakampante ka na parang hindi mo na pag-iigihan yung mga ginagawa mo.
So, dapat laging ano yun, parang laging kasama yun sa bawat proyektong gagawin natin. Miss Rose, kung narinig mo to, okay ba sa'yo? Siguro masaya naman si Miss Rose. Ito naman yung next na question. Talagang puro sa'yo lang. 2024 was such a good year for you. Anong expectation mo ngayong 2012? Ito ba sa'yo? May langaw sa mata. Ganyan tagamit tayo kasi. Sorry. Word vomit. Pasensya na po kayo sa mga kumakain po sa Doki. Sorry po. Ano ba yun? Kumakain ba kayo? Charot. Ito na nga, 2024 was such a good year for you. Ano ang expectation mo ngayong 2025? Walang duda na isa ka na sa pinakamalaking artista ngayon ng GMA Network. Apo? Oh, maraming salamat naman po. Hindi, noong 2023 pa lang, o 2022 pa lang, nung ginagawa namin yung Lolong, sinabi ko sa sarili ko na, grabe, 2022 yung pinaka magandang taon na dumating sa buhay ko. And then dumating yung 2023, ganun din yung nasabi ko. And then dumating yung 2024 last year, nasabi ko, grabe itong 2024, parang ang daming plot twist na nangyari. At sobra ako nagpapasalamat. So, bago matapos ang taon, lagi kong sinasabi, lagi kong pinapanalangin na sana ang ating magiging bagong taon ay maging masagana at mabiyaya, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. So, hopefully, this year, sa atin tong taon na to, let's claim it, sa atin po ang 2025. Ano man po ating pinapangarap, ano man po ang ating kahilingan, basta mabuti ang intensyon at hangarin mo, pinipili mo maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit mo lahat ng tagumpay na inaasahan mo. Amen. Tama yan. Atin, ang 2025, hindi inyo lang. Ang nagpo-post kasi ba akin ang taon na to. Ang lahatin to lahat. Okay, next. Miss Rose, sana po masaya kayo. From Mara Ruiz of GMA Network. Ano ba si Miss Mara? Ayan. Sana masaya ka din. Ang tanong naman ay para kay Miss Shaira. Grabe na may pagpalo ng paddle sa trailer. Alam mo sa bindi lang yung pinapalo. Ang solid. Ilang take yun? Ilang ang pass yun? Hindi ko kaya. Si Sa, Martin. sa season 1, nakita na ng viewers kung paano ka naging sobrang supportive kay Lolong. Anong level up sa relationship niyo ni Lolong at sa character mo bilang Elsie ang mapapanood naman natin sa Lolong Bayani ng Bayan? Naku, as always naman, very supportive ako kay Lolong eh. Pero kasi dito, nasa week 5 pa lang kami. Ayoko mag-spoil, pero malaking pagbabago sa character ni Elsie talaga. Parang magbaback to zero na ewan. Basta, bawal talaga sabihin, pero syempre, nandiyan bilang si Elsie, alam niyo naman yan from the very start, ano yan eh, determinado palagi yan. Gawin ko na. Sa sobrang determinado ni Elsie, gusto niyang makabalik sa dating siya. Sa sobrang laki ng pagbabago, pinipilit niyang makabalik sa dating siya kasi sobra yung pagmamahal niya, sobrang yung mga nakapalibot sa kanya na tao, lalo na sa tumahan, grabe rin yung suporta niya binibigay sa kanya dito sa character ni Elsie. Kaya, parang ano. Kaya mo yan. Basta, Konti na lang madudulas na eh. Konti na lang eh. De, pero ano po talaga, si Elsie, Ano? basta yun na, bawal talaga eh. Kung pagiging suporta lang naman yung pinagana natin. Oo, doon kasi sa trailer, papakain na si Elsie doon eh. So, abangan mo kung basta yun yung pagpapasihan niya, yung pagtalo niya sa nabubuyong-buyong mga katabi ko dito. Bakit ba ang hirap ng tanong mo, Miss Mara? Nagreklamo. Hindi, ayan na ang sagot. Okay po ba sa'yo yun, Miss Mara? Okay. Ang next naman yung tanong ay para daw sa returning cast, Paul Salas, Nicoy Morales, Alma Concepcion, and Miss Jean Garcia. So, anyone daw po or pwedeng sumagot. Can you share with us yung best memories ninyo from season 1 and ano naman ang inyong nilulook forward sa season 5? No, season 2. Season 5, wow. Sa season 2 pala. Best memory siguro yung lock-in namin.
na talagang may nabuo na isang barkadang relasyon. Kami nila Ru parang magkakapatid na, parang isang dugo na rin. Pangalawa siguro, sa akin lang kasi yung unang media ko namin naalala ko sa Zoom pa noon. At ngayon, nakita nyo naman ang narating ng Lolong at sobrang proud ako na makasama ulit sa Season 2 at ipakita ulit sa inyo kung ano na ba ang character growth ni Martin Banson. Which is, sobrang blessed ako dahil malaki rin ang binago sa akin sa buhay ko ng Lolong at malaki rin yung growth sa pag-act ko dahil dito sa Lolong. So mahalaga sa akin tong character ko at sana po ma-appreciate nyo pa rin ang pagbabalik ni Martin bilang kapatid ni Lolong at maraming salamat po. Best memory ng Season 1. Yes, at nilolook forward mo sa Season 2. Kaya nasabi ni Paul yung lock-in, saka siguro ang best memory sa akin ng Season 1, yung sagot ko doon, nandun sa press ko ng Season 1. So, alungkatin nyo na lang yun. Andun yun. Pero, looking forward for this season is yung paglaki ng cast, ng family ng Lolong. Kasi iba yung samahan na nabuo namin ng Season 1 dahil lock-in yun, tapos pandemic. Pero ngayon na medyo mas malaya na kami. At saka mas marami nang involved, mas maraming taong kasali, mas lumaki yung pamilya. Na excite ako kung paano itong magiging dynamics namin, kung paano kami magiging sa set and yung bonds na maka-form namin within and maybe outside the set. Ayun. Miss Jean, ikaw po, yung... Sa lahat, ako, very memorable sa akin is number 1 talaga is yung magandang samahan na nabuo po ng pamilyang Lolo. Yun ang number 1 na very, very memorable. Yun sinasabi natin, nag-lock-in kasi kami. So, ang bilis naging close ng bawat isa. Yung kain namin na together, yung day off namin, hindi pa pwedeng hindi kami makikita sa rooftop. Yung pag-exercise, kasi wala na kaming gagawin pag lock-in, di ba? So, ang namumuno niyan ay si Rochelle, yan. Tapos, syempre, ang mga boys kailangan, di ba? Dahil palagi silang mga nakasando at may mga dala silang mga dumbbells, ganyan, na malalaki na minsan, sa ilalim ng namin, ng hotel namin, maririnig ko, bug! Ay, may nagpapuling pa sa taas, nag-e-exercise pala ang mga boys, di ba? Sayang wala ka nun, kung nandun ka, may excite ka. Dito Oo, wala silang mga pangtaas, ganyan, nakasando. Sa mga Diba? kwento ng memory ng Season 1, nakalaki. Ito sa nag-exit na lalaki. So itutuloy namin yan. Bakit? Kasi ayan ang dami namin. Diba, isang pamilya ulit ang buuin namin na kasama ang mga bagong artista natin. And we are all, I'm very, very excited and looking forward na makatrabaho sila. Ayun. Miss Mara, okay ba sa'yo ang mga kasagutan? Miss Mara, okay po ba yun? Thank you, Miss Mara. Ito naman para sa mga bagong cast ng Lola kay Sir John Arcilia, Rocco Nasino, Martin Del Rosario, Clea Pineda, Rodjun Cruz, Bernadette Alison Estrada, Nikki Valdez, Leo Martinez, and Sir Noni Buencamino. So pwede pong kahit sino sumagot, pwede rin naman lahat tayo sumagot. Di ba? Isa-isahin natin to. Ginusto natin to. Super! Ang tanong, ito pala yung tanong, Sir Noni, sorry. Mali. Galing pa rin pala ito kay Ma'am Mara. Super successful ng first season ng Lolong. Anong maaambag nyo sa success ng season 2? Hindi, wala. Hindi pala. Sorry, Miss Jean, mali yung basa ko. Super successful ng first season ng Lolong. Ano masasabi nyo na sa season 2 ay bahagi na kayo ng isang napakalaking cast? Simulan mo na. Mali yung prompt. Ay ako nga, oh my God, saling kiyat. Back to me. Kayo na lang sumagot, Sir Leo.
na lolo. Ay, ayaw daw pasagutin. Ayan. Hello? Okay ba? Ano lang? Ano ang maiambag natin Ay, hindi ganun. bilang bagong member ng cast? Ay, ay sabi nga ni Jin, masaya masaya na rin ako. Yan naman ang hanap natin sa nagtatrabaho ka na, dapat masaya. Ano ba? Kung hindi rin masaya, bakit ka pa pupunta sa lintik na yun? Ako siguro, ako muna. Well, actually, parang reunion natin to Ruru, no, from Encantadia. And of course, Chick, I really miss you. So, yung pinagsaluhan natin dati. So, sobrang excited ako na makasama ko ulit sila. And syempre, nasa script yan eh. So, somehow, yung position ng character ko ay manggugulo sa buhay ni Ruru. Exciting yun, no? Bilang isang aktor, masaya kami na bawat bagong proyekto ay mag-experiment kami ng bagong character. Although, kaya ka naman kinakast sa isang project usually because of your last performance. So usually, pinepek ka nila dun sa dati mong ginawa. And that is a challenge for us actors, no? Kasi gusto mong gumawa ng bago. So, ang iaambag ko ay makikita nyo siguro na somehow, General, hindi ganyan yung tanong. Bonyata! Gusto kong lumikha ng ibang klaseng karakter na although may hinihiling ang manunulat at ang aming director ng mga ilang parang actuations na nakita na nila doon, gusto kong haluan ng bago. So, ang pagka-demonyo dito ng character ko is mas doon pa sa ginagawa ko kaysa doon sa itsura ko. So, mas gusto kong gawin doon yung character ni Julio. And exciting dahil mukhang guguluhin ko talaga silang lahat. No? Yan, sa part ko. Nakakatakot yung panggugulo ni General sa ano. Kayo ako, ha? General sa Isa sa mga tumahang kids. Ang isa po kayo ako. Diba hindi naman yun yung tanong, yung mayaan ba? Oo, ano lang yung masasabi niyo na bahagi ka? Mali kasi itong prompter. Hindi, unang-una, nagpapasalamat po ako na Kayo. nakatawid ako sa kabilang mundo kasama ang mga ibang mga artista na mga kasama ko rin naman sa trabaho. So it's something refreshing and ang saya lang ng pakiramdam na maisip po ako ng GMA Public Affairs na masama po sa Lolong Season 2 at makatrabaho si Ruru, itong mga batang ito. At of course, si Ate Jean, matagal ko nang hindi na, parang huli kong nakatrabaho si Ate Jean, extra challenge pa ng GMA. What year was that? I don't even remember. So I'm really excited. Masayang-masaya po ako na mabigyan ng pagkakataon na ibang klaseng ibang produksyon at si Ruru na I'm looking forward to all our scenes together. Sobrang nung bata nito, grabe. And yun, and thank you again sa pag-welcome sa akin dito sa Lolo Season 2. Thank you. Okay. Sabi po nung mga tao dito sa likod, lahat daw po nung binanggit ko kanina sasagot. Diba? Oh. Para may sisisihin kayo, hindi lang ako. Charot. Sa si Martin na. Ayun, pagkatapos po ng success ng season 1 ng Lolo, very thankful and blessed ako na maging parte na itong season 2. Kaya gusto ko po magpasalamat sa GMA, sa Public Affairs, sa oportunidad na to. And I'm looking forward na maging masaya itong set na to kasi ang laki-laki po ng cast natin. And sa tinagal-tagal ko sa GMA, ngayon ko, first time ko po makakatrabaho si Ruru. So, ang ating best supporting actor. So, first time. So, excited ako. And kung anong ambag, siguro gagawin ko yung best ko dito sa role ko.
nabuisitin yung araw, yung mga gabi nyo, gabi-gabi. Kasi ako dito magiging mortal na kaaway ni Lolo. Well, it's a growing family. So, isa lang ibig sabihin nun. Season 1 was a success. Kaya nandito kami. And ang roles namin dito may kanya-kanyang ibig sabihin at kanya-kanyang purpose sa story na ito. So that only means malalaki ang pangarap ng mga writers natin and very successful sila sa pag-attain ng objective na yun dahil napakaganda ng takbo ng story. I'm sure lahat kami nabasa na namin ang script. At sa mapapanood ng mga kapuso natin, tututukan nila araw-araw yung sinasabi namin mangyayari sa season 2. So, bilang isang mayor, ako yung magiging tutulungan ko to si Lolong sa kanyang mga escapades, kumbaga. Pero, sigurado ako lang ako dito para kay Ruru, medyo maninibago lang siya kay Rocco dito. So, abangan po natin yun. Sino pa ba hindi nag-magsalita? Sino pa? Ayan. Ako, katayo ba ako? Huwag na. Ako super grateful and thankful. Kasi hindi ako nakakalimutan ng GMA. So, sobrang happy ako dahil yung iba dito, most of the cast, parang reunion namin. Si Nikki, si Alma, tapos yung iba, si John, si Ruru, first time ko makatrabaho. Si Shaira, ilang beses ko na naging anak. So, very, very thankful dahil this is a big project of GMA. Looking forward to our bonding sa set, of course. Excited ako kasi daming action! Yan! It's a nice role. Tsaka sabi nga ng misis ko, sana kung makakatrabaho ko GMA Public Affairs. Sabi, naku, magaling ang unit na yan. Oh, so, totoo naman, so far sa taping namin, very organized sila. Tapos sinasabi ka agad kung ano yung mga taping days. Tapos may script, very prepared. No? And so I'm excited and I always look forward to taping all the time. So lagi akong gusto kong mag-taping na ng mag-taping. Yan. Sir Victor? I'd like to thank GMA News and Public Affairs. Second time ko na to kay Ruru rin noong 2015 or 16. So, maraming salamat din. Most of them nakatrabaho ko na in the past. Yung iba, siyempre yung mga baguhan, siyempre always naman magandang experience pag nagkakaroon ng bagong show. And then you see other talents and how they progress. So, okay naman. Excited lang. Basta ito si Boom. Si Alma. Hi guys, my name is Boom Labrusca. Thank you so much, GMA News and Public Affairs. Naisip nyo na yung isang role para sa akin. Sa aming kapitan, Ruru Madrid. Ay, guys, share ko lang. Sa lahat ng bidang nakatrabaho ko, eto napakabait. Sobrang bait talaga. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, parang hindi ka bida umarte. Kasi sobrang totoong tao lang siya sa set. Tapos yung set namin, sobrang saya. Sabi nga ni Miss Jean Garcia, sobrang masayang mag-taping dito sa GMA. Napaka-gaan. Sa aming mga El Capitan, mga directors, maraming salamat po sa pagbibigay ng buhay sa mga storyang ginawa ng ating mga scriptwriters. Sila po ang gumagawa ng storya at kayo naman po yung sa visuals. Tayo daw po ako. Yun po, maraming salamat. And again, Ruru, kung nakadalawa na sa'yo si Victor, pwede bang makadalawa rin ako sa next project mo? Ayun pala yun. Okay lang ba, brother? Yun ang segue doon. Gawin ko ng 3. Hindi naman ako maarte. Pare. Sige, aming 4 yan, di ba, Ruru? Sa lahat ng project mo, mga ma'am, sir, lagi niyo naman po kayo sasama sa kanila.
maraming salamat sa mga EP po natin. Ako po nag-aano na po ako, nagsasabi na ako na next project po isama niyo na ako ulit, ha? Okay na po, boto niyo rin po ako. Maraming salamat po. Hello, I have to stand up. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. And always grateful and thankful to Jamie, especially Jamie Public Affairs for being part of the show. Not only meron akong reunion with my Encantadia cast, but also being part of the successful Lolong Season 1. And about success, I always believe na every part of our characters here, we have a part here na teamwork makes the dream work, from our writers, staff, directors, stuntmen, of course, lahat kami. I mean, we make sure na we help each other around and try namin to, syempre, portray our roles with our best of our knowledge and our skills sa lahat ng years na nagtrabaho kami sa GMA. So super thankful and grateful, and thank you again to GMA Public Affairs. And I'm just so happy na kasama ko ngayon. Malalaki na kami. Di ba na yung ano namin sa buhay? Ako may kids na, kami ni Rojo. And di ba rin? So, and I see Ruru kung paano siya naging, syempre, andun na siya sa alam natin kung ano na magiging, I'm so proud of Ruru and buong cast dito. So, alam mo, subaybayan ko dahil pinagandaan namin ito. Lahat kami excited to portray our roles. And ako, role ko sobrang iba lang sa ginawa kong role. So, and Rojo, magandang hapon guys sa inyong lahat. Siyempre, thank you Jamie Music Public Affairs. Isang karangalan, kasama na ako sa Lolong 2 kasi akala ko sa Lolong 1 kasama ako eh. Hindi, pero guys, sobrang thankful ako. Grabe yung ginawa namin. Siyempre, nakagaya ng mga directors natin, Direk King, Direk Romel. Isang karangalan po maging part ako ng stellar cast. Napakahusay ng mga actors. Kaya kada taping, binibigay ko yung best ko. Isipin nyo si Tononi, lagi kong kasama, di ba? Si Ruru, parang reunion na natin to from Encantadia. Mahilig ako sa action pero iba ka na ngayon, brother, best supporting actor ka na. So, I'm proud of you. Maraming salamat po. Miss Clea? Yes. Nakasama ko na mag-taping yung Lolong production and syempre yung mga co-actors ko dito. Isa lang masasabi ko kung bakit naging successful talaga yung season 1 nila. Kasi napakagaan sa set. Wala kang ma-feel na kahit na anong pressure, tapos lahat halos hingitian ka. Talagang pamilya ang trato nila sa isa't isa. And tsaka yung pakain ni Ate Ross, syempre. Yan ang blockbuster. Tuwing lunch breaks, talagang pupunta sila sa tent para magsama-sama kumain. And syempre, ako sa character ko dito sa Lolong Season 2, sobrang excited akong gawin kasi first action role ko to eh. And pangarap ko talaga magkaroon ng action role sa show business na to, sa craft na to. Kaya maraming salamat Jamie Public Affairs for giving me this opportunity, syempre, na mapakita ko yung side na magiging ma-action ni Clea Pineda. Kaya maraming salamat po. At syempre si Miss Alma, di pala di ko natanong, mali ko na naman. Natawa po ako. Kasi yung kasama na po ako sa season 1. Ayan, ano naman po ang mga inaabangan nyo for season 2? Ano po sa tingin nyo ang maaambag namin? Charot, ako lang magsabi. Well, sobrang excited ako sa season 2 kasi yung character ni Ines is totally different from the first one. And sobrang nakakagulat kasi tulad ng sinabi kanina na yung sa season 1, yung anong memorable. Sobrang memorable po yung nagtitaping ka ng pandemic. Talagang for the rest of our lives, hindi namin makakalimutan yun na parang paano naging posible, paano naitawid yung na nakaproduce ka ng #1 show during the pandemic. Palakpakan po natin ang lahat ng Team Lolong. And it's a blessing na to be part of the season 2 na hindi ko nga alam kung paano kayo guys masasalamatan dahil it was a surprise na talagang nakakatuwa na we're still here and we're growing and tulad din ng mga sinabi kanina na napaka-efficient, napaka-positive, napaka-good vibes ng lahat ng tao sa set, lahat po ng production, everything. So talagang ang gaan-gaan.
thank you for making our job easier and napaka-harmonious ng lahat ng tao. So, this is a very happy, positive, and memorable set. Totoo yan yung sobrang gaan. Lumulutang kayo mga tingin namin. Hindi lang yung pababa. Ayan yung mga kasama ko din mga bago na nasa taas. Ay baka meron din kayong mga message. Ate Jan, ano bang makakambag natin sa palabas na to? Nakakapan ko. Ako si Jan Marini. And I'm so thankful to be part of Lolong 2. Maraming salamat po sa GMA Public Affairs. At binigyan niyo po ng katuparan yung pangarap ko na maka-love team ulit ang aking off-screen forever. My husband Gerard. Kasi di ba, as you all know, we started in Mula sa Puso. And doon na nga ako nagkaroon ng asawa. Kaya sobrang thankful ako dun sa show na yon. At dito naman po sa Lolong 2, hindi na po kami magkakaanak ulit, matanda na po ako. Pero I'm so happy that we are able to work again ng tuwing taping, no? Di ba? Hindi nga lang kami pareho ng 10, pero okay lang. So thank you. Thank you so much. And Ruru is such a wonderful actor. He is super down to earth. I'm so happy to work with him. Magandang hapon sa inyo lahat. Konting kwento lang. 13 years ago, may ka-eksena ako. Parang anak ko siya doon sa eksena. Napakapayat na lalaki na to. Sa show na Parowa. Action, ganon. So nakikita ko tong bata na to, medyo may figura. Marunong nag-umpisa, marunong umarte. Tapos sinabi ko sa sarili ko, may future sa action to. Hindi po ako nagkamali. Siya po yung si Ruru ngayon na iniidugan nyo lahat. Ating action star. At nung time na yun, nung sinabi ko, marunong siyang umarte. Hindi ako nagkamali. After many years, awarded na Best Actor in a Supporting Role. Right? At pinanood ko po yun. Pinanood ko yun before yung awarding. At sinabi ko talaga sa story, napakagaling na itong tao na to. He deserves an award and an audience like us. Kasi matututo tayo eh. May inspire tayo dito sa tao na itong marunong umarte. Kaya kayo po, kapag tinignan niyo po ngayon yung Lolong, katulad itong trailer, no? Kompleto, pero ang ganda ng pagkatagni-tagni ng trailer. Nakikita niyo na po yung direction ng kwento. Nakaka-involve, nakikita niyo yung mga actors dito, wow, they can perform the story well. At abangan po niyo, marami pong mangyayari. I just want to congrats yung team, yung script writers, at saka yung dalawa po natin. Wala na po akong masasabi, Direk Romel, Direk King. Ako kung bakit po nakita niyo maganda yung trailer, because of these two directors, ang gagaling. Ang gagaan ka-trabaho. Ang dami ko na po nakatrabaho mga director, ha? Pero ito ka. Kasama ka na sa Lolong 4! Meron ba Lolong 4? Meron ba? Maraming salamat po sa GMA Public Affairs. Ang galing po ninyo. Thank you so much for including us dito sa trabaho na to. At gustong-gusto ko yung role ko. Asawa po ako ni Jan Marini dito. Thank you so much. Sino pa? Clifford? Hello po sa inyong lahat. First of all, I just want to say na sobrang excited po kami kasi like everyone na kami pong dalawa, ito po yung first teleserye namin. And pinagkatiwalaan kami ng GMA Public Affairs ng Lolong. And gusto ko rin po sabihin na kahit kakapasok po namin sa Lolong Season 2, parang we were never uncomfortable on set. Talagang ni-welcome po kami ng mga staff, ng mga actors dito. And malaking pasasalamat po talaga. Gusto ko lang po sabihin na we will do our very best to contribute to Lolong 2. Yes, that's right. Let's do our best and God will do the rest. Ayan. Hello po, ako po si Brian Valdez. Masaya po ako dahil kasama po ako dito sa pangalawang libro ng Lolo. Excited ako na makatrabaho ang mga artista na nandito. Ayan, excited din ako sa mga bonding moments. Miss Jean, ayan, Tita Aurora, nandito tayo ngayon sa Lolo.
Ayan, maraming salamat po sa creatives, sa GMA Public Affairs, sa Sparkle, maraming salamat po at sa lahat ng bumubuo po ng Lolo. Guru, congratulations! Ayan, meron pa ba na magsasalita sa taas? Ang nag-iisang Ruby, ano kayang masasabi? Ako, gabang meron siyang sariling beauty salon. Hello po, pakiulit ang tanong, hindi lang Hindi, ano lang, quick message mo bilang dahil kasama ka ngayon sa season 2, anong ambag mo ba? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Ruby. Ako po yung gaganap na may-ari ng parlor. Kasi dapat daw maganda daw yung may-ari ng parlor. Hindi. Ito na. Ang dami na nilang sinabi about yung mga cast, yung mga kasama namin mga co-actors, na ubod ng gagaling, nakakamangha yung galing, and ang saya-saya namin lagi sa set. Diba? Ang saya, super, hindi budol to ng mga kwento. Totoong-totoo, ang saya-saya, magmula pa man sa van, maski sa bus, ang saya-saya namin. Ang gusto ko ngayong i-flex, yung dalawang bida natin. Of course, lahat sila bida, lalo na yung mga nandito sa harapan. Si Shaira and Ruru, two of the most talented and humblest actors na na-meet ko. Grabe. Alam mo yung, hindi mo isipin, bida ba siya? Parang ako pa yung nahihiya. Tita, kunyari ka, sa taping, tita, okay ka lang dyan. Siya pa yung, bibigyan niya pa ako electric pan, naanuhan niya pa ako na, sabi ko, ikaw yung bida, wag mo ako pinupunasan. May ganun sila. And Ruru, kahit nung una nakita kita after so many years na nagkasama tayo, hindi ka nagbabago, sinabi ko yun. Nag-post pa nga ako. And, huling-huli, gusto kong i-praise ang production. Napapag-usapan namin to sa tent, nasabi namin, napaka-diligent, napaka-sisipag, napaka-courteous, magagalang po, lahat yung mga PA, yung EPs and all, even yung mga SO, napaka-sisipag. May mga pagkakataong antok na sila, pupunta, sasamahan pa kami sa van para sabihin, good night po, mag-ingat po kayo. And yung worries nila kapag delikado yung mga eksena na may takuhan, okay lang po ba kayo makakalakad ba? May nasaktan po ba ganon? So, maraming salamat sa mag-aalaga niyo sa amin. And of course, sa dalawa naming directors, si Direk Romel at saka si Direk King, thank you po kasi hindi po namin naramdamang matakot kami sa set. Yung naku, masisigawan tayo. Naku, mapapagalitan ako. Naku, makasabihan ako ano. Maraming salamat po kasi yung acceptance na yan, naramdaman ko po sa set ng Lolo. Thank you very much. Yes, at sino pa po ang pwedeng magbigay ng message dyan sa mga supporting cast natin? Si Winona daw. Kasi kamukha daw kita. Masama ng tingin ng mga manager. Hi po everyone. So first of all, I just want to say that this is my very first big project, kumbaga, and I'm really happy and excited to work with you all po. Actually the other day, I had my first taping, and going to the set, I was so nervous and like pressured. Pero nung nandun na ako sa set mismo, parang, oh my gosh, ang babait nilang lahat. Like, nawala lahat ng hiya ko. As in. So, I'm really happy and thankful po na I get to be here, and thank you so much po for sa lahat. I'm really excited to work with you all po. I know, right? Yes. Yeah, we're excited too. Miss Tanya, anything you like to say else also? Ate Pao. Kasi yung lahat tumayo na ako, baka hindi niyo ako makita. Anyway, una nagpapasalamat po ako sa GMA, sa News and Public Affairs, sa pagkakasama ko dito sa isang malaking proyektong ito. Hindi ko inaasahan na mapapasama po ako dito pagkatapos ng isang ng may guardian alien. Tapos eto na po yung sumunod. Maraming salamat po. Sa ginagawa namin sa taping, every taping na nangyayari sa amin, puro kami saya, puro tawanan, lahat. Sa
sobrang galing ng aming mga direktor, Direk Romel at Direk King. Ayan, naku, marami po kami natututunan sa kanila. And of course, si Ruru, ayan ang aming lolong. Ayan, anak, kung po pwede, medyo dami-damihan mo naman yung pagpunta dun sa, sa farm. Para marami-rami akong taping, okay? Tapos, happy ako, excited po ako kasi karamihan ko sa mga batikang aktor na nandito ay nakasama ko at nakatrabaho ko na. At ngayon na ulit, nauulit. Kaya excited po ako. Maraming salamat sa inyo at namiss ko kayong lahat. Miss Jean, alam mo yan. Si Rochelle, hello. Ayan. Oo. Sa mga staff and sa lahat ng executive producers, maraming salamat po. Staff, si Iris, Miss Monday, thank you, Jack, and Anthony. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. I think lahat naman kami mag-a-agree pag sinabi namin sobrang bubuti niyo sa aming lahat. No? So, thank you Ate Tans. At syempre, kanina pa namin pinupuri kaya dapat makarinig din tayo ng salita mula sa mga direktor natin, di ba? Direk King, Direk Romel, ba? Kamusta naman po ang ating 5 linggo so far? Message daw, Direk, anong ambag mo, Direk, sa palabas na ito? Paano ka kaya makakatulong sa success ng season 2? Ayan po ang tanong. Mamaya mamatay ako sa... Joke lang, Direk, wag ka naman sumagot. Patayin ko kaya yung karakter nito. Kaya naman sinasabi. Ang ambag nga. Pakain kaya kita kay Dakila, tapos na. Di po panoorin nyo, January 20 na, promise. Kung nagustuhan nyo yung 1, mas magugustuhan nyo po ito. Kasi po kasama ko po dito si Direk King. Go, Direk! Go, Direk! Ako, sobrang maraming salamat. Kasi from the cast, sobrang they did their best. Excellent na performance. So, talagang lagi na akong isasabi na perfect, lovely. So, default because binigay nila lahat eh. So, yun. And of course, kung may si Lolo ang ating bayani ng bayan, for me, the staff, grabe. Siguro kailangan nating malaman na sila as PM Mark, EP, sila Marco, oh my God, sila yung totoong bayani. And even our AVP, hands-on, nasa post, talagang umuupo siya sa editing. I think, sila talaga, for me, yung bayani sa production ito. So please acknowledge their effort. Sila talaga for me. And of course, ayun, panoorin po natin ang Lolong 2 sa January 20. Yun po. Thank you. Thank you mga Direk. Ayan, and there you have it mga kapuso. Again, after po ng ating program, magkakaroon pa po tayo ng mga group interviews with the rest of the cast members. So, wala pong tatakas dyan. Wala ka sinabi. Charot. Ayan, tawagin na natin again ang angagisa nating Lolo Mr. Ruru para sa ating message. Ayan. Ayaw yung tigilan si Kuya Ron. Dami ng message. May isa pang message. Siguro, magpapasalamat na lang po ako sa lahat ng bubuo ng Lolong. Tulad nga po sinabi ko kanina, of course, to GMA Public Affairs, thank you very much. It's my parang 6th consecutive project with you guys. And masabi ko, hindi ako magsasawa na makatrabaho kayo because I know that you guys are very supportive and very collaborative pagdating sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. And for me, at this point in time, parang yun naman talaga yung sikreto ng lahat. Kaya po nagtatagumpay ang mga bagay dahil po nagtutulungan tayo. Walang alpha, walang diktador. Kumbaga lahat may boses. At yun siguro yung magic nitong Lolong. At nais ko rin magpasalamat sa ating mga writers. Napakaganda po ng script natin. Kakatapos ko lang basahin nyo hanggang week 5 and grabe, para ako nananaginip na meron na tayong panibagong yugto ng Lolong at I'm just very grateful sa inyo po lahat. Sa lahat ng cast na nagmula ng season 1, thank you guys so much. Alam niyo po kung gaano ko kayo kamahal at kung gaano ako nagpapasalamat na nakatrabaho kayo at muli sa panibagong yugto ng Lolong makakasama ko ulit kayo kasama
ang mga bigate na pauhusay at initingala po natin ng mga artista. Maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo. Sa inyo po lahat. Gusto ko lang po mangako sa bawat isa sa inyo na talagang dugot pawis iaalay ko sa programa na ito dahil alam ko po na ang hangarin lamang natin ay makapagbigay ng inspirasyon sa bawat manonood. At kasama niyo po ako, anumang klaseng problema, anumang klaseng pagsubok, sama-sama nating lalabanan yan at sama-sama tayong abutin ang tagumpay na ating inaasahan. At muli po sa lahat po ng media friends, sa lahat ng press na nandito, guys, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ibahagi po natin ang magandang balita sa ating mga kababayan na muli po magbabalik ang bayani ng bayan, si Lolo. Kaya sana po, abangan po natin to sa mga kapuso na nandito po ngayon. Thank you guys so much para po sa inyo ang programang ito. Thank you. Thank you, Kuya Ruru. Ayan, mga kapuso, for the pocket interview po, ang GMA internal teams, please proceed na po sa inyong for your interview para sa mga cast natin na nasa stage. And the remaining media team po, you can interview rin po ang mga cast natin na nandito pa. So, kayo na pong paala kung sino po ang inyong gustong ma-interview for your pocket interviews. Nandito lang po yung mga cast natin. Ayan, wala pong